Kawa ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel. At eto nga, nag-away na, lagot si Tamba, nilaglag na, mga sangkot, pangalanan na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po natin simulan yan, eto, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin itong post ni Atty. Rowena Guanzon. Ako, ito po mga kabayan. Sabi po ni Atty. Rowena Guanzon, ito po ang post niya. President Ferdinand Marcos Jr. said on Friday that the invasion of, or at least one college graduate in every Filipino family. Yan mga kabayan, no? Ang caption naman po ng post na ito ay sabi po dito ni Atty. Rowena Guanzon, sabi ng di nakagraduate, ayos hindi pala nakagraduate ito si President Bongbong Marcos Jr. Tapos ganyan po ang isasuggest niya sa ating mga kababayan. Dinagmukha po silang, ano bang gustong palabasin dito ni Atty. Rowena Guanzon, no? Sa akin po, ang ibig sabihin po niyan mga kababayan, ito po ay malaking insulto para sa kanya sapagkat dapat bago ka magsalita ng isang bagay, no, dapat ikaw mismo po ay na-experience mo yon, di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi diyan mga kababayan, i-comment nyo na lang po. At ito, pasadahan din po natin itong si Garin, no? Sabi po dito ni Garin, pagkonekta ng mga palpak na flood control project sa paglala ng leptospirosis, pamumulitika ayon umano sa kanya, ayon kay Garin mga kababayan. Aba. Mukhang may gustong ibig sabihin dito si Garin. O Garin, bakit gusto mo bang i-link? O sige, i-link natin yan. Alam naman natin kung kanino po gusto ninyong i-link yan na flood control project. Unang-una, sige, sa Dolomite Beach. Di ba? Iniling-link po. Yung mga palpak na flood control projects di mo, no, sa Dolomite Beach o di kaya sa war on drugs ni Pangulong former President Duterte. Di ba? Diyan naman kayo magaling di ba? Inaano nyo pa parang nahihiya pa kayong i-link yung mga palpak na flood control projects na yan kay former President Duterte. Sige na, kami na ang magli-link, di ba? Bumabaha dahil po sa mga flood control projects ng mga palpak, dahil po sa Dolomite Beach, at dahil po sa war on illegal drugs ni former President Duterte. Masaya na ba kayo? Yan, kami na po ang naglilink, hindi na po kayo ang naglilink. Nilalayo mo pa eto na, dito na natin i-link. Total, lahat naman ng nangyayari dito sa Pilipinas ngayon, nililink nyo naman dito. Sige, kami na po ang maglilink. Pasensya na po kayo. Bilang taga-suporta po ni former President Duterte, ako na po ang humihingi. Ako po yung humihingi ng kapatawaran. Dito po. Sa flood control projects na ito dahil po sa Dolomite Beach at sa war on illegal drugs. Nako po. Aray ko po mga kababayan. Ito pa. Pasadahan po natin itong si Castro. Nako, ito matatawa kayo dito. Sabi po dito ni Castro, sana yung nagtanong kay Vice President Sara Duterte, maging responsable sila para hindi nagiging source ng fake news ang Vice Presidente. Naging source pa pala ng fake news si Vice President. Ito po kasi mga kababayan, sabi po dito ni Claire, meron tayong nabalitaan at itinanong sa atin, no? Meron daw balak ang BP na pumunta sa Kuwait. Sabi po dito ng isang netizen, that statement carries meaning, you're assuming actions will taken, yet it's still subject to confirmation. A press statement is an official declaration, which means if you say it, it's treated as true and you are held accountable for it. Correct. Ipinapasa mo pa kay Vice President Sara Duterte yung kasalanan mo na pagiging fake news mo.
Castro. Ikaw ang fake news, ha? Sabi niya kasi dito, nagiging source of fake news ang vice presidente. Baka baliktad, Castro. You are the source of fake news at ilang beses na po yan napatunayan ng taong bayan na ikaw, no? Salita ka lang ng salita, hindi mo dinadigest yung sinasabi mo. As long as makabanat ka, okay na yan. Di ba? Ngayon, di ba? Mas matalino na po ang taong bayan kaysa sa inyo. Bakit? May mga, di ba? Kaya nga, tama po itong sinasabi dito ng isang netizen na lahat po ng sinasabi ng mga isang press officer, we assume na ito po ay totoo sapagkat it is an official declaration. No, mga kaubayan, official po yan eh. Lahat ng sasabihin mo dyan, hindi pwede marites. Paano? Nasanay po. Si Castro na isang vlogger, attorney vlogger, no? Nasanay po sa pangmamarites kaya ito ngayon nagkakagulo ang PCO. Pero teka lang sa tagal na, medyo matagal-tagal na rin tong si Castro na Yusek dyan, tagapagsalita pero hindi tinatanggal Ilang beses na po yan nagpakalat ng fake news pero hanggang ngayon nandyan pa rin. Ang lakas ng kapit mo Auntie Claire, ang lakas ng kapit mo sa administrasyong ito ikaw ba naman, di ba? Special yan special po yan si Auntie Claire. Bakit ko po nasabing special? Hindi po lahat ng cabinet members, mga kabayan, ay pinakanta. Ay pinakanta doon sa isang pag-visit nila sa India, di ba? Hindi po lahat pinakanta. Special talaga itong si talented, no? Itong si Yusek Claire Castro, talented, very talented Yusek ito, mga kabayan. Kaya pagbigyan na po natin, okay? Pero eto gusto kong i-point out talaga dito sa sinasabi niya at gusto kong i-correct, no? Hindi po si Vice President Sara Duterte ang source of fake news, Ikaw po ang source of fake news. Ayan, base po sa inyong mga sinasabi ng mga nakaraang press con na dinodouble check ng ating mga kababayan, pina-fact check nila at yun nga, lumalabas na ikaw po ay sinungaling. Di ba? Ito pa mga kababayan, pasadahan din po natin ito. Sabi po dito ni Rendon, no more blind items. Rendon tells accusers to name lawmakers link to flood control corruption. Sino ba itong mga nagli-link sa mga lawmakers, sa mga congressman? Diba? Isa lang po, may isa po akong naalala si Senator Ping Lacson. Sabi niya po 67 na mga congressman ay sangkot or mga contractors, mga kabayan. Okay? Sino pa? Si Representative Toby Chanco, di ba? Isa rin po yan sa mga nag-aakusa sa House of Representatives. Okay? Sino pa? Si Mayor Magalong. Mayor Magalong, you are challenged by this House Committee on Public Accounts Chairperson and Bicol Saro Party List. Representative Terry Rendon, mga kaubayan, hinahamon po si Mayor Magalong, sino pa, si Representative Toby Chanco at si Senator Ping Lacson na pangalanan na daw itong mga mambabatas, mga mambumutas, mga congressman na mga sangkot dito po sa flood control corruption. Baka pag pinangalanan tapos nandun pala yung pangalan mo, yari ka. Yun lang kung nandun nga yung pangalan niya. Well, anyway, sana malinis ka, no? Para hindi ka masama doon po sa mga pangangalanan ni Senator Ping Lacson kasi china-challenge po ni Rendon, mga kababayan. Alright, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang, mga karibin natin ito. Pasadahan din po natin itong si Rimulya. Ito po ang balita. May pag-asa na maging ombudsman. Talaga ba? DOJ Secretary Crispin Rimulya tuloy ang aplikasyon sa pagka-ombudsman. Nako po. Kasunod ng balitang dinisqualify ng Judicial and Bar Council ang aplikasyon ni DOJ Secretary Crispin Rimulya, nanindigan naman ang kalihim na tuloy ang kanyang aplikasyon sa pagka-ombudsman. Ito ay matapos linawin ni Supreme Court spokesperson Atty. Camille Ting na hindi pa nagsisimula ang proseso ng JBC at wala pang
nailathalang official list ng mga aplikante para sa nasabing posisyon. Aba, may pag-asa pa pala itong si Soji Boying Rimulya na maging ombudsman natin. So yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi? Payag po ba kayo na maging ombudsman itong si Soji Boying Rimulya? Nako talaga, nasa DOJ na, gusto pang maging ombudsman. Ikaw na lang lahat, baka gusto mo rin maging presidente na lang. Ha? Sa'yo na lahat. DOJ ka na nga, ombudsman ka pa. Di ba? Ikaw na. Pagiging presidente, ikaw na rin, siguro, Rimulya. No? Kung gusto nga, kung pwede nga lang siguro, baka binigay na ni President Bongbong Marcos Jr. dito kay Rimulya ang pagiging presidente. Bakit ko po nasabi yun mga kabayan? Wala eh. Wala pong parang pabor na pabor ang ating presidente sa mga Rimulya. Biruin mo, dalawang ng Rimulya ang cabinet members, di ba? Tapos ngayon, eto pa, malamang sa malamang ipaboran talaga ito, di ba? Pero wag po tayong papayag sapagkat itong si Rimulya mga kabayan ay may kaso po sa ombudsman. Baka yan po ang maging hindrance, no? Or maging obstacle para hindi na po maging ombudsman itong si DOJ Secretary Boying Rimulya. Ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Eto. Laglagan na talaga. Ha? Ano sinabi ko sa inyo dati? Unang-una pa lang. 'Di ba? Ulitin ko, diniscuss na po natin ito sa programa namin sa SMNI. Wala pang pangyayaring ganito. Sabi ko, abangan ninyo. Magkakaalaglagan. Pero hindi bibira si Bongbong mismo, diretso. Hindi rin bibira si Tamba, diretso. Ang bibira yung mga bata nila. Ito, tingnan ninyo. Huli sa korupsyon si Tambaluslos. Sinong bumanat? Sinong naglaglag? Bata ni Bongbong Marcos. Mukhang hindi na rin nakapagpigil pala itong si Kong Toby Chanko at isiniwalat niya yung 777. Oo. Mhm. Pito-pito. 777. Pito-pito. Mhm. Oh, sabi po ni Kong Toby Chanko, tumanggap daw po na mahigit 20 milyong pisong halaga ng ayuda ang sumasama daw po kay Speaker Martin Romualdez sa pag-ikot sa iba't ibang bahagi ng bansa noon po nakaraang taon. Ang hamon niya sa mga miyembro ng mambabatas sa 19th Congress, pabulaan na ng kanyang revelasyon sa pamamagitan daw po ng pagkapakita ng mensahe. Natanggap na mga ito ukol sa nasabing pondo. Meron daw mga text message. May boses ba yan? Pakinggan niya. Yan. Hindi, okay? Alala niyo yung sinabi ni Mayor Magalong dati na 777. Meron natatanggap na 7, umattend ka lang, umattend ka sa ganitong lugar, 7. Basta, in total Eto na pala yun mga kababayan, no? 777 nga eh. Meron pa siyang sinabing isa. So hindi lang ito 77. Ngayon naman, sinasabi rin ni Chanko. In short, kino-confirm. Kampi nila yan Sila yan. Magkakasama yan. Campaign manager yan ng alyansa ni Bongbong Marcos. Ngayon may hamon. Sabihin yung sinungaling ako. Ayan. Kakamunan na. Pero dito, laglag. Itang baluslos. Pakinggan natin. Natin si Kong Toby. Sige. Kong Toby, ano masasabi mo? Di ba pag sumama ka sa Bagong Pilipinas Servicio Fair, totoo yun. Alam ko nabigyan ako nung pumunta ako Naku, sarap naman. Palato naman dyan. Nabigyan siya. Hindi, totoo naman din yan Ang dami nagsasabi niyan. Yes, 77 na yan. Pati siya mismo nakatanggap. Ano pa ebidensya? So ngayon, kung sinong congressman ang bagong pagtalo na hindi totoo, pakitaan tayo ng cellphone. Yari kayo. Sige, sabi mo, punta siya dito, pakitaan kami ng cellphone. May message yan na matatanggap ko. Sige. Nako po. Ayun. Naku. Mabigat itong hamon ni Kong Toby.
Eto na, hamunan na po. Okay? Kasi, pansinin nyo, si Chanco rin ang nagsabi na yung fourth impeachment, yung fourth complaint laban kay BP Sara, bawat pirma may bayad. Or hindi naman diretsa ang bayad sa pangalang proyekto. Alam naman natin yan eh. Di ba? Oh. Sige, gusto mo na proyekto, magkano? Yan o. Pero hindi bayad. So yan ang ibig sabihin ni Chanco. May combustion. Okay. Pansinin nyo, hindi siya kino-question ng congressman. Bakit? Subukan yung questionin to. Yung sinabi niya kada pirma mayroon kayo, ilalabas niya. Babaliktad. Isipin. Oo nga no, mga kababayan. No, walang congressman na binibira si Congressman or Representative Toby Chanco, di ba? Wala. Mayroon bang congressman na tumaliwas or sinabing, no, hindi yan totoo. Wala eh. Wala pong nagpasinungaling dito kay Toby Chanco, mga kababayan. Pero, di ba? Itong mga congressman na maiingay, di ba? Pag may isang issue na bumabatikos kay Romualdez, no? Mga active yan eh. Agad-agad po nagbibigay po sila ng kanilang statement just to justify na wala namang ginagawang masama si Speaker Martin Romualdez. Pero dito po sa pagkakataong ito, mga kababayan, mukhang walang nagtatanggol. Mukhang walang nagtatanggol dito kay House Speaker Martin Romualdez dito po sa akusasyon ni Representative Toby Chanco na 7-7, mga kababayan. So ano ba? Patunay ba ito na totoo nga, no? Na ganito ang nangyayari at ganito ang kalakaran sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez? Naku yan, mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po dito? Comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin, mga kababayan. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko, sa magnanakaw na tao.